Kuya, maaari ko ba mo ito yung minupurdaan? Huwag na, Tanyong. Huwag na. Masama ang pagkakayari at ang mahiya. Isang silip lang, hindi ko naman nahawakan. Sa ibang araw na, pagkatapos, oo, ipapakita ko sa iyo. Kamay na ito, ay ubis kandila. Walang magagawa kung di mainam. Huwag mo na akong kulitin. Pangit ang aking mga daliri. Bakit, Tanyong? Napagod ka pa? Masama ka pala mapagod. Sakit ba sa iyo? Huli ako. Patawarin mo ko, di na ako magagalit. Masakit na aking magalit, kahit hindi malaking bagay. Sa akin, ang masaganang tuwa, sapagkat nakikita ko panyong ito ang pangalan ko. Hindi nagkakamali ka. Hindi ukol sa iyo ang panyong iyan. Hindi kanino nga. Sa amo, tila ireregalo ko sa kanya ngayong kaarawan ng Pasko. O kung kanino, bakit may letrang A, H at Pa? Oo, sapagkat ang A ay amo, H ay handog, at Pa ay fraile. Kung handog at traile, aking galit mo saan? Kamo kung ganyanin sa mga taong yan. Mabilis marindi ang aking tenga. Nakaganti na ako. Sige, magsabi ka na ito. O sisilaban ko to. Huwag mong sisilaban ang iyong tunay na pangalan. Kuya, nakita mo ba aking damit na magara? Lucas, napano ka? Pinyong, may masamang balita. Kasama dinagkip ng mga voluntaryo si Kapitan Ingo. Saan na din nila? Sa Bulacan. Tiya, alis muna ako at sundan niyo sila. Teka, kami ay sasama. Kuya, magtapis ka. Si Kapitan Luis, ito'y nagkaroon sa amin. Maraming tao ito. Nandiyan po yata mo. Kung hindi mansyon, marahil filibustero. Sa pangkat, siya'y sumulat. Maraming kabayo. Hindi po ako kabayo, amo. Hindi ko sinabing kabayo ikaw, kundi ko sinulat niya ang kabayo ng Mike Kay na lahat ng si pinapalitan ng Kay. Mabuting na mamatay siya. Pero, si Kapitan Putilla, si Kapitan Miguel at Luis Dedes ay karagdagang rason. Opo, amo. Hirap na po ang kanilang katawan at nakakaawa na po na magsidaing isang linggo walang tulog at isang linggo na pong walang kain sila. Hindi man rason ang sinasabi ko sa iyo ay ang pagkain. Hindi. Ano sa akin kundi sila'y kumain? Loko ito! Ano awa-awa? Ngayon walang awa-awa. Doro kay Doro. Awa-awa. Anong laban ng rason? Ang rason ay palo. Napakasama kong bata. Ba't di mo hinalikan ng kamay ng amo? Ngay, kamay ng mga patay ay di dapat tagkan. Inggo ko! Itay. Inggo! Ine, tignan mo, nag-iingalo. Inggo ko! Itay. Tenyong, nanghihina ang aking katawan, sumisikip ang aking dibdib, at tumatago sa aking likod. Salamat po, amo. Kapot, ilan namatay? Wala po sana datapat mag-umaga at ito po lamang. Bakit ganon? Si Kapitan Ingo ay pinagsaluan ng hininga. At narito si Kapitan Pupin. At ibig daw niya makita si Kapitan Ingo na asawa niya. Kung sa ganoon ay hindi na mamatay si Kapitan Ingo. Mamamatay kung walang pagsala. Wala na pong kanyang laman ng dalawang pigit sa pagkapalo. Hindi mabuti. Marcelo, huwag mong kakalimutan. Kasi Kapitan Ingo ay araw-araw papaluin, bibiglat, at buhusan ng tubig. At huwag mong kakalimutan na huwag mo siya bibigyan ng maayos na higaan. Hemospadios. O Pariso, Habis, Traido, para el Delaro, Gobernador. Marcelo, dalhin mo dito si Kapitan Ingo. Siya dito, pati ang pakpak. Upo, amo. Tonto. Mga kasama, kumuha kayo ng gulok at revolver. Ako ay mayroon. Ako rin mayroon. Alin na, pumunta tayo sa istasyon ng Ginto. Tanyong, Julia, natitiis mo ba yung nanay mo sa ganyang kalagayan? Julia, alam mo, ituturing mo si ina na tunay na ina. Oo, pero pakikiutak, huwag ka namang umalis. Dapat na matigil ang pag-alipin na ito. Magbabalik ako.
Wala na akong magagawa kundi tanggapin ang desisyon mo. Tanggapin mo to, Tenyong. Huwag mong iwawala. Mag-iingat ka. Napakaganda pala ng iyong tinig, lalo na ang iyong mukha. Maaari ko bang hingin ang iyong pangalan magandang binibini? Kahit masakit na sa aking kalooban, ay pinagbigyan kita ng kaugnayan mo siya. Julia, halos 1 taon na siya hindi sumusulat sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Naniniwala akong kinalimutan ka na niya. Hindi po totoo yan, Nay. Mahal po ako ni Tenyong at hindi niya kayang kalimutan ako. Kilala ko si Tenyong. Hindi niya magagawang saktan ako at lalong hindi niya kayang talikuran ang aming pinagsumpaan. Inay, mahal ko po si Tenyong at tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa akin. Julia, igaliak ang loob mo. Ngayon pa rito si Miguel at ang kanyang ama. Sila'y pagkataan mo ng maingay. Monica! Kumaroon ka kay Lucas, sabihin mong hinihintay ko siya. Ngayon na. Opo, Madam Lina. Halikuyak, napatawag mo ba ako? Alam mo ba kung saan naroroon si Manong Tenyong? Hindi po. Maaari mo bang ihatid kong sila dito? Okay po. Ingatan ko po ito sa lahat po ito. Uy, si Lucas yun ah! Lucas, Ba't ka nito? Ba't puno ka ng sugat? naparito ako kasi may pinapadala sa si Aling Julia. Tenyong ko, umayon tayo sa kalooban ng langit. Ang inang mo ay binawian rin ng buhay noong panahong umalis ka. Tenyong, magbalik ka at ako'y iligtas mo. Ako'y ipinagkayarin inang kay Miguel na anak ni Kapitan Tadeo. Kinakayak na nila ang pagkakasal noong 25 araw ng buwan. Magmadali ka, mahal ko. Huwag mo kong pabayaan. Aling Julia! Lucas! Saan po kayo pupunta? Simbahan para magdasal. Bukas na ang aking kasal. Lucas, itakas mo ako. Hindi po maaari, Aling Julia. Kung gano'n, iinom na ako ng natinong digang. O kaya, magpapatiwakan. Ngayong araw ay masasaksihan natin ang pag-iisang dibdib ni Julia at ni Miguel. Ikaw lalaki, tinatanggap po ba si babae upang maging iyong kabiyak? Opo, Padre. Ikaw babae, tinatanggap po ba si lalaki na iyong maging kabiyak? Oo, Padre. Aling Julia! Aling Julia! Aling Julia! Aling Julia! Malapit na pumamatay si Kapitan Tenyong! Tenyong! Julia, nara na si Paring Tiban. Ano ba, bakit tagal sa lubungan yan? Parang masama ang patungkol dito. Ay, di mapakasal ka mag-isa mo? Sabihan mo ang anak mo na patuloy ang kasal? Julia naman, bigyan mo naman ng respeto dito. Sa wakas, natupad na rin ang aking mga plano. Walang sugat! Walang sugat! Sila mga kawal!